Samantala, nasa kamay ngayon ng Senado kung tatalakayin din ang inaprubahan sa Kamara na 200 pisong aumento sa minimum wage. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ikinatuwa ng ilan ang dagdag na 200 pesos sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor na pumasa sa Kamara. Pero ang mga negosyante, tutol dito. 645 pesos ang minimum wage ngayon sa Metro Manila. Kung maisa sa batas ang aumento, magiging 845 pesos na. Siyempre, approve dyan ng mga manggagawa. Para sa akin, okay na rin po yun na kahit papaano may nadagdag na 200. Kaysa naman po wala. Pero pangamba ng ilan, baka magresulta rin ito sa tanggalan ng trabaho at lalong pagtaas ng mga presyo. Solo border, ang nako-consume ko sa month ko, papatak siya ng 3,300. Kasama na yung andun, kuryente at tubig. How much more pa yung pagkain ko pa. Ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, una nang iginiit na hindi one-size-fits-all ang wage hike. Ang Management Association of the Philippines naman, gusto ng mas malalim pa na konsultasyon. Yun nga lang, mga senador mismo ang nagsabi, hindi raw prioridad ngayon ang wage hike. Ang Kamara kasi, parang ino-osage na naman daw sila. Wala pa kaming nare-receive na formal communication from the House regarding the bill that they passed on third and final reading. So what do you expect from us? Pero ano ba, seryoso ba kayo? Is this a practice now? Well, ako, I stand to my position on the 100 peso legislative wage hike. Why? Kasi yung 100 peso wage hike has a less chance of being vetoed. 200 pesos sa pandagdag sa mga gastusin, hindi yan tatanggihan ng mga minimum wage earners. Sana lang, hindi kasabay ng taas sahod na ito ang pagtaas ng gastos sa pang-araw-araw na bilihin. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita.